kasi I'm so excited na ipakilala itong first speaker natin kasi itong taong to, alam ko maraming makaka-relate dito, is a former OFW. Yun, shoutout sa mga nakikita ko dyan na nagtatrabaho kay Ma'am Telma, kay Ma'am Salvacion. Hello, good afternoon sa inyo, 'di ba? Yes, very excited si Sir Henry, Sir Ruel. Yun, itong taong po ito, OFW po before. And teacher by profession po siya dito sa Pinas, pero sumubok pa rin sa ibang bansa. And I'm so excited na ipakilala to kasi in just a few months, dito sa Ascendra International, naglabas lang naman po ng kanyang first ever dream car. Yan. Dahil po yan sa ating community, dahil po yan sa company natin. And of course, hindi ko na patatagalin pa kasi I know you're all excited na mapakinggan ng istorya niya. Let us all welcome Miss Marnie T. Good evening po sa ating lahat, sa mga nandito po sa Pilipinas. And of course, kung nasa ang lupalop ka man ng mundo, good morning, good afternoon, good evening po. Kung ano man yung time zone mo dyan. And yes, thank you so much po to our beautiful host. Napakagaling naman talaga. Okay lang ba before I proceed? Ano muna ako, pasalamatan naman po natin yung ating beautiful host. Pasalamatan naman natin dyan. And I just want to check kung talagang naririnig nyo ako. Loud and clear. Ayan. Hello po kay Henry. Ayan ba talaga? Hello po sa inyong lahat. Ayan. Sobrang excited po ako. And syempre, I am so happy and grateful po sa privilege na ibinigay po sa akin. And this is a company na talagang I'm going to share with you my journey here at Ascenra International. And I know some of you here, maybe first time niyo po akong nakita dito sa online, pero I'm so excited po kasi I know na nandito ka ngayon dahil may isang anghel na nag-share sa'yo ng opportunity na to. Okay lang ba? Pasalamatan mo naman yung tao na nag-share sa'yo ng link. Okay lang ba na itong anghel mo lalo mong pasalamatan. At i-comment mo dyan if you are proud na maging part ng Ascendra International. And of course, proud ka sa tao na nagdala sa'yo dito. Yes, i-comment mo dyan. I-mention niyo po yung pangalan niya. Kasi itong tao na yan, yung tao na yan po ang anghel ng buhay mo. And right now, i-share ko po sa inyo kung sino nga ba talaga ako, and let me introduce myself to you, okay? At para, syempre, mas makarelate pa kayo, kasi itong teacher na nasa harapan nyo, yung, kumbaga, from classroom lessons as a teacher to life lessons as an entrepreneur. Dito po sa Sendra, naniniwala naman po tayo talaga na this is an incubator para mas maging magaling po tayo ng mga entrepreneur, na mga negosyante. Kaya ngayon, kung isa po kayo sa mga naghahanap ng opportunity, okay, para magkaroon ng pagbabago ang buhay mo, para umasenso sa buhay, then this is the right place para ipagpatuloy niyo po ang mga pangarap na yan. And ayan, yan po yung buhay ko noon. Sino po mga nakaka-relate dito? 'Di ba yung nag-start tayo from nothing, ganitong klaseng buhay po ang meron ako. And sa mga taga-probinsya, yes, probinsyana po ako. I'm from Eastern Samar. Sa kaway-kaway po sa mga taga-Samar dyan. Yes, laki po ako sa bundok. Sanay po ako sa buhay probinsya. And talagang masasabi ko na gusto ko talaga, yung mga nakikita natin sa TV, gusto ko nang makaranas ng ganong klaseng buhay. Kaya sabi ng nanay ko, si Giselle from Samar, hello, shout out po sa'yo. Sabi ng nanay ko, kung gusto mo na gumanda ang buhay mo, mag-aral ka ng mabuti. Sino nakaka-relate dito? Nasabihan po ng mga nanay, ng tatay, mag-aral kayo ng mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Kasi pag may magandang trabaho, gaganda ang buhay. Tama? Yan, nakarelate si Chon, di ba? So, my mom is a licensed teacher. Di ba, my mom? Si nanay po ang tawag ko sa aking nanay, is teacher. At naniniwala po talaga ako na who you listen to is who you become.
Right? Naniniwala din po ba kayo sa ganun? Yes po. Kasi, since ang nanay ko ay isang teacher, kaya naging teacher din po ako. I'm a licensed professional teacher. But unfortunately, challenge tayo ng sitwasyon, kaya naging breadwinner po ako kaagad. Actually, hindi ko po na-pursue yung pagiging isang teacher po. Yes, LPT po ako, pero I only taught for just 2 years. 2 years lang po ako naging teacher. Then, I decided to go abroad. So, naging OFW po ako. Ayan, kaway-kaway po sa mga OFW dyan. From all over the world. Okay lang ba? Pa-comment naman dyan. Kung nasa ang bansa ka ngayon, if you're proud na isa kang OFW. Yes, naging OFW po ako as a breadwinner. Kailangan ko pong lumayo sa pamilya ko. Ayun, ang dami, no? Singapore, Riyadh, Japan. Kinailangan ko pong lumayo sa pamilya ko para lang makapagbayad ng utang. Sino po ba dito yung mga nakaka-relate? Yung medyo nalubog po kami. Kasi nga, yung mother ko, kakapasa ko lang sa board exam, is yun po yung time na nagkasakit siya. So, very important po talaga na healthy po tayo. Okay? So, mamaya meron po akong sasabihin sa inyo. Kaya okay lang ba kung meron kang ginagawa ngayon, kung kaya naman, set aside nyo po. Magiging mabilis lang po ako actually. Until one day. Kasi dito sa pagiging isang breadwinner, yes, OFW, malaki po ang kinikita natin. Just to give you an idea, I was earning about 80 to 100,000. Kasi talagang raketera po ako. Kaya kung makikita nyo po actually dyan, nag-freelance modeling po ako sa Thailand. Ganun po. Pero yung work ko po talaga, manager po ako ng isang tour company sa Thailand. Kaya 4 years po akong OFW. Until one day, year 2019, may isa akong nakitang post. At ang post na yon talagang nagpapukaw sa isipan ko. At ang tao na to, nung nakausap ko, ang tanong niya sa akin, since breadwinner po ako, talagang nag-abroad po ako para tustusan yung pangangailangan ng pamilya ko. Marnie, ano ang mangyayari sa pamilya mo kung ikaw naman ang mawawala? Boom! Yun talaga yung parang, oo nga no. Paano na lang kaya yung ipinangako ko sa nanay ko na ako na ang bahala kay bunso, ako na yung bahala sa ganito, ganyan. So, doon talaga kasi hindi madali ang pagiging OFW. 'Di ba? Kaya nung time na yun, na nakilala ko po yung mga tao na nagdala sa akin dito sa Ascendra International, dito ko po talaga masasabi na nagkaroon ng twist yung buhay ko. And shout out po, syempre, sa aking mentors, Mentor Tanya Morales and Mentor Don Bade. Ito po yung mga tao na nag-guide po sa akin dito. At syempre, sobrang grateful po ako. Sobrang pinagpapasalamat ko po talaga ang ating founders. Kasi itong Ascendra na to, sobrang iba. Ibang-iba talaga. For your information, Ascendra International is just 4 months. Pero hindi po ako bago sa ganitong industry. I've been doing this kind of business for like 6 years na po. At maikukumpara ko po talaga yung naging resulta ko from the other company and sa ngayon, sobrang naging mabilis po talaga. Kasi imagine niyo yun, dito po sa Ascendra, it's very normal kasi maybe isa ka pa sa nagdududa. Maybe isa ka pa sa mga nagsasabi na, ano lang yan, swertihan lang yan, tsamba-tsamba lang yan, kaya kumikita ng ganito, ganyan. Hey, normal na po dito sa Ascendra ang kumikita ng ganito kalaki. And, syempre, yan, kung makakita nyo, from cheque to cash po ang ginawa natin, pinakita natin. Actually, this is not only the check na ginawa ko since sa loob ng 4 months ha. Talagang almost every week. Kasi every week pwede po kayong pwede po kayong mag-in cash. And actually, this coming Friday, meron na naman po tayo check. So nakakatuwa, kumikita tayo ng ganun kalaki. At syempre,
Ito ang maganda. Kasi habang kumikita ka, kasi ito ha, kumikita naman ako sa Thailand ng maayos. Ang palaban ko, wala akong oras para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Nakaka-relate? Kumikita ka nga, pero hindi ka naman nag-enjoy dyan sa kinikita mo. Right? Yun pong madalas na nangyayari. Maybe may pera ka ngayon. Maybe ang laki ng kinikita mo. Pero, hello, tanungin mo nga sarili mo, may oras ka pa ba para sa sarili mo, para sa pamilya mo? Yun po. At ako I'm very grateful po kasi eto, kumikita na, nakapag-travel tayo sa Korea, nakapag-travel tayo sa Taiwan, at ang sarap talagang ano yun, gimmick-gimmick, mag-party-party sa ibang bansa. Kaya kung nakikita niyo, kasama ko po isa sa mga dating OFW, si Miss Dars Abdulin. Nakasama ko yan sa Korea. Nag-party-party po kami doon, di ba? So, nakakatuwa lang. And recently, nung last September, birthday ko po, yun naman po yung time na nag-Taiwan naman po ako. At, eto, sobrang na-excite po ako. Kasi, ngayong month na to, isa po tayo sa mga makakasama papuntang Shanghai, China. Ayan. Take note, libre po yan ng ating company, Ascenda International. O, sino po dito ang mga gusto na mag-travel? Libre. All expenses paid po ng ating company. Gagawin mo na lang yung negosyo, sisipagan mo na lang, may mga ganitong perks po from our company. Ganun po talaga ka-generous ang ating mga founders. At ang nakakatuwa, it is only one of the proof talaga na malaki po ang pinapasok na sales. Kasi yung mga ganitong perks, yung mga monthly shopping, di ba? Libre na lahat. Kaya kung ikaw nakikinig ngayon, medyo tipid-tipid mag-shopping. Ako sabi ko sa sarili ko dati, ay hindi ako mahilig mag-shopping, tinatamad ako. Pero yung totoo, wala ka lang talagang pera. Wala na talaga tayong budget para pag-shopping. Pero nung naranasan ko recently ang shopping, aba, sobrang na-inspired po talaga ako sa company natin kasi every shopping is libre po dito. Sisipagan mo na lang talaga. Kaya kung hindi ka pa part ng ating community, then make sure after this Zoom, make sure na kontakin nyo po yung tao na nag-send sa'yo kasi madaming good news pa po. At eto na nga, and I am so proud po sa sarili ko, sa team ko, sa mga tao na nag-guide sa akin, nag-assist sa akin. I've been dreaming this car for like years. Pero hindi ko sukat akalain na in just 3 months, guys, 3 months, yes po, basic na lang talaga dito na kumikita ka. Ngayon ko lang po talaga nabili ang ating first car sa ganitong negosyo. And that is a Honda Civic. Alam ko po na karamihan po sa ating lahat dito, especially if you're Gen Z, if you're millennial, and single ka pa, ang angas tingnan, di ba? Ako sobrang nakaka-proud. Yes, sasabihin ko na po sa inyo, hindi po nagiging madali ang journey natin sa ganitong industriya. Pero, worth it po ang lahat. Kaya kahit ano pang pinagdadaanan mo, tuloy, 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 tuloy ka lang. Kasi sigurado po ako na kung ano man po yung mga pangarap mo ngayon, hindi ka naman po mag-isa. Kung ngayon, lumalaban ka para sa pamilya mo, para sa mga pangarap mo. Very important po para sa akin. I'm so grateful po sa partner ko. Siyempre, hello, shout out po sa partner ko dyan. Hi, Fred! Hi, Fred! Yeah. Hi, love! Sobrang grateful po ako. Sobrang happy to have a partner po na very supportive po talaga. And of course, sa family ko, hindi rin naman sila nag-support sa akin nung una, pero grabe. Nung naipakita ko po talaga, normal lang po na hindi magsusupport sa'yo sa simula. Pero pag nakita nila na gumaganda na yung buhay mo, ay sigurado sasamahan at sasamahan ka po. And how I wish na kompleto pa kami.
Pero since wala na yung mother ko, lahat po ng sipag, lahat ng resulta na meron ako, I just want to share this with my family and of course sa team ko, sa mga tao na patuloy na nagtitiwala sa akin at dito sa Ascendra International. Masarap po trabahuin ang ating mga pangarap kapag alam mo na may community na tutulong sa'yo. Pag alam mo na may mga taong nagtitiwala sa'yo na kayang-kaya mo din yan. Kasi ako, naniniwala po ako that the true success is measured not by money. Kumikita ka man ngayon, malayo ka naman sa pamilya, it's nothing. Wala pong masama na tumulong sa pamilya. Pero alam mo ba kung may anak ka, mas kailangan ka ng anak mo. Ang oras, lumilipas. Ang pera na ilalaan mo dito para makapagsimula ka sa Ascendra International, para ipagpatuloy mo yung mga pangarap mo na may mga taong nakapaligid sa'yo, then this kind of community, alam ko, ipinagdasal mo to. Alam ko, naghahanap ka din ng opportunity na pwede magpabago sa buhay mo. Kaya ngayon pa lang, congratulations na nandito, nakita mo na yung opportunity na to. The true success, it is not measured by money, but by the moments you freely spend with the ones you love. Kasi naniniwala po talaga ako na aanhin mo naman ang pera mo kung malayo ka naman sa mga mahal mo sa buhay. Di ba? It's nothing. The most important thing in your life, your loved ones, yung pera, susunod na lang yan. Lalo na nandito ka na sa Ascendra International at sisiguraduhin po namin na kung ano man po yung mga nangyari sa amin, mangyayari din po sa inyo. And I'm so excited na success story mo naman ang papakinggan namin dito sa Ascendra International. See you everyone and God bless. Kasi ang next po ni papakilala ko, itong tao to hindi po basta-basta. Kaya dapat tune in ka talaga, makinig ka ng mabuti kasi itong taong ipapakilala ko po, katulad lang din ng ating magandang first speaker, maganda din po ito. And did you know na in a span of 1 month, naglabas po ng 3 checks. And hindi lang basta-basta check kundi tatlong 6 figures check. And balita ko, Millionaires Club member na rin po ito ng ating company. And she is just a student entrepreneur before. And right now, isa na rin sa mga nabago yung takbo ng buhay. And I am so excited na ipakilala itong taong to kasi mapapakinggan natin yung naging storya niya. So let us all welcome and give millions of virtual clap to Miss May Halosos. Good evening. Thank you so much to our beautiful co-host for welcoming me tonight. And syempre, thank you din sa ating first speaker. I'm sure sobrang dami pong na-inspire ngayong gabi sa ating event. And marami pa pong mga parating mamaya na mga good news na syempre isi-share po namin sa inyong lahat. Alam niyo po ba na ngayon, actually nandito po kami sa Angono kasi nag-deliver po kami kanina ng product sa ating isa sa mga business partners. But ito yung ganda ng business na ito kasi kahit saan ka magpunta, pwede mong gawin ang negosyo. So thank you so much sa lahat po ng nandito. As of now, we are already 364 attendees. So okay lang po ba before I start? Paki-comment naman po ng 1. Yes, good evening din sa inyong lahat. So, grabe kung saan-saan na nakarating ang ating business. And hindi lang yan, kundi yung products natin kung saan-saan na rin nakarating. And I'm sure lahat po ng nandito, excited na rin po kayo sa mga parating pa po na mga good news ng company. And syempre, malapit na yung mga susunod na mga products natin at yung mga susunod na mangyayari sa atin. So my name is May Halosos and I'm from Zamboanga del Norte. So ako po ay isang Bisaya din, kagaya ni Coach Marnie, yung nauna po kanina. And I am an inspired student of life. So kagaya nyo, ako po yung tipong tao na
Ang dami kong natututunan sa buhay at bukod doon, I am also a dreamer. I'm a mom, I'm a sister sa aking mga kapatid, a daughter from my parents. And of course, dito naman po sa business na ginagawa natin, I am everyone's business mentor. So I am also the TFC, one of the TFC's founding partner. And of course, ngayong gabi, I am your partner. So ang pag-uusapan po natin ngayon is ano yung naitulong sa akin ng Ascendra International. To tell you honestly, I am born from a businessman father. Our family is into business and politics, and my mother naman is an OFW. So, bata pa lang po ako, naintindihan ko na yung yung grit na ibinibigay ng both sides of the family para lang masustain at masurvive kaming magkakapatid. And kaya lang, dahil minsan sa sobrang hirap ng buhay, kailangan may isa from the family na lumabas talaga. Kasi kung dati kaya pang isurvive ng isang family ang isang tao para mag-work, habang tumatagal yung panahon, kailangan dalawa na eh. Kagaya nga ngayon, no? So, sobrang taas na ng inflation rate. Kaya naman, most of the families, talagang hindi na po masyadong nag stay sa bahay. Or kumbaga, yung mga nasa bahay, naghahanap na talaga ng ibang source na pagkakakitaan. So, alam nyo, we started early na naging ganun yung scenario. As far as I can remember, my mom left for Japan. 8 months pa po ako noon, 8 months old, para tumulong po sa household namin. Pero growing up, life was never easy. Pero sabi ko nga, I was a dreamer. So bata pa lang po ako, tumutulong na po ako sa parents namin. Ako po yung tipong grade 5 pa lang, pero nakaharap na po ako, nakafront na po ako sa opisina namin kasi wala pong ibang tutulong sa dad ko para i-sustain ang business niya, kundi ako. Kasi ako po yung medyo mas nakakatanda sa aking kapatid. So ako po yung tumutulong. And growing up, ang dami po naming businesses. So I was really exposed sa iba't ibang klaseng business. We have cable TV business. So sobrang layo po ng range niyan sa Zamboanga Peninsula. And at the same time, we also have industrial sand and gravel. Meron din po kaming traveling agency na 3 branches doon. And since I also studied entrepreneurship, nagkaroon din po ako ng income generating project na food cart. So, bata pa lang po ako, ang dami ko ng exposure sa business. Yun nga lang, yung magkaroon ng isang digital business, for me before is was very skeptical before sa mga ganun na business. Kasi para sa akin, mas maganda yung nakikita, nahahawakan ng tao. Pero nung inaral ko po ang negosyo, kasi syempre, ako po, since ganun yung background ko, hindi po ako pwedeng basta-basta na lang pumasok sa kung ano-anong business na nakikita natin, no? Lalong-lalo na nung inexplain sa akin ng kaibigan ko na kailangan kong maglagay ng ganitong certain amount of money. Sabi ko, hindi naman kami tinuruan ng family namin na yung savings namin, kailangan ilipat sa ibang company para makapag-start up ng business. So at first I was really skeptical. I was negative sa ganun na business, but dahil nakita ko na may nangyayari sa kanya, inaral ko po. So nung inaral ko, nalaman ko na maganda palang mag-start sa isang digital business kasi pag digital, meron pala siyang chances na makapunta sa iba't ibang bansa. Kaya naman itong business ko ngayon with Ascendra International, hindi lang sa Pilipinas, kundi nakarating na rin ng Japan, nakarating na rin ng Malaysia, ng KSA, ng Australia at ng New Zealand. So imaginein mo yun, digital lang natin gagawin pero kung saan-saan nakakarating. And ang pinakamagandang part doon is na natututo ka. Hindi have mentors along the way na kumbaga yung sinabi kanina ni Coach Marnie, yun yung mga angels na tumutulong sa atin, mag-guide sa atin at mas mangarap ng malaki. And na-meet ko mismo yung angel ko naman at that time when I was 19 years old. So nung 19 years old po ako,
nandun po ako nun sa Zamboanga del Norte and naka-attend po ako ah, ng isang event kung saan doon ko po na-meet si CSO. So si CSO po nun was was already explaining about some business and about motivation in life. So ako naman at my age, 19 years old, sabi ko, gusto ko ng ganyan. Gusto ko yung ganyang negosyo na kung saan-saan nakakarating, nagkakaroon ng maraming sasakyan, at kung saan-saan pumupunta pero kumikita pa din. Kaya naman, by that time na, yes, I was already positive sa business kasi nakita ko, yun naman pala yung mga benefit, pwede palang makarating ng ibang bansa yung business ko. Since gusto ko siyang trabahuin, pumunta po ako ng Manila para pag-aralan talaga yung business. So, I was one of the students po ni CSO sa Project High Community. And nung time po na na-involve po ako dito, doon ko po nalaman na yung mga pangarap pala natin, kaya pala natin talagang abutin. At hindi pala natin basta-basta na lang sasabihin na small business pala yung digital business kasi napakalaking business pala niya. So alam nyo, yung dreams ko po that time, talagang nagkaroon ng burning desire na talagang dapat maabot ko kasi kung sa labas pag ang pag-uusapan natin is about pangarap, most people ang sinasabi kasi nila, wag ka nang masyadong mangarap ng malaki, 'di ba? Kasi baka delikado 'yan or baka ano pang mangyari. Pero nung na-meet ko po mismo si CSO and na-meet ko po yung community, talaga namang dun ko nakita na all walks of life talagang nagkakaroon ng chance, talagang nagkakaroon ng ng reality sa pangarap nila, talagang nararating nila. So kanina na mention ko that I was already a mom. So on my journey sa digital marketing, sa digital business, sobrang dami ko nang narating, sobrang dami ko nang na-achieve. Pero for me, ang pinaka-achievement ko dito is being present for the people that I love. Kasi before, nung wala pa po akong idea sa ganitong business, sabi ko sa sarili ko, I'd probably be an OFW para ma-provide ko sa family ko yung amount na kailangan para ma-survive yung life at yung business namin, syempre. Kasi kahit naman sabihin natin na kumikita ang isang traditional business, still kailangan pa rin niya ng mga additional na funds, 'di ba? So dati yun lang yung pangarap ko, yung makapag-provide for my family, and hindi ko na rin talaga naisip na baka pagdating ng panahon, pag nagka-family ako, I will still do the same na nasa ibang bansa. Pero alam mo, this digital marketing business really gave me so much na yung araw-araw kong oras kasama ko palagi yung anak ko. I was present for them. I was able to care for them, to grow with them. And para sa akin, hindi ako nagkaroon ng sacrifice na gano'n na ipapaalaga ko sa ibang tao and nandun ako sa ibang bansa para magtrabaho. Kasi dito po sa ginagawa kong negosyo, dito ko na mas na-appreciate yung digital business na kung saan sana nakarating yung negosyo ko, pero may oras pa rin ako sa kanya. Ang dami-dami na pong milestones na na-reach, pero dito po, mas nakapagbigay po ako sa mga people, sa family whom I love the most. Kaya naman, dito po, nung nagkaroon na po ako ng season of change as a mom, kasi dati, no, I am just doing this business as as a single. Single lang ako before. Nung nagka-family ako, nagbago yung perspective ko sa buhay. Syempre, mas importanteng kung okay ang business natin, kailangan okay din ang family natin, no? And that time, nung nag-i-start po ako, I was just like you. Yan po ako nung nag-start, 19 years old, na nakita ko na meron palang ganong opportunity. And itong picture po sa kabila, yan naman po yung lately lang, yung una pong nakapaglabas po ako ng check sa company natin dito sa Ascendra. In just 4 days po,
nagkaroon po ako ng cheque, sumama ipapakita ko yon. Nung na-meet ko po si Ascendra International, dito ko na nakita na ito na yung business na magbibigay sa akin talaga ng leverage income. Kumbaga, hindi po kasi din ako bago sa ganito na business, pero isa lang po ang nakita ko. Ito po yung negosyo kapag sineryoso ko, darating po yung araw na in 2 to 3 years time, magkakaroon na po ako ng sarili kong brand. At hindi lang po yun, magkakaroon din po ako ng sarili kong company. Yun po ang pinakamaganda dito kay Ascendra kasi tinatrabaho po natin siya paunti-unti at paunti-unti po tayong natututo with the entrepreneurial journey na makikita mo once nag-start ka. Pero the best part here is pwede kang maging brand owner, pwede kang maging owner ng sarili mong business together with the help ni Ascendra International. Kasi nga naman no, sa labas, yes, pwede mo siyang gawin din. Maraming tao nagsasabi, pwede mo naman yan gawin mag-isa eh. And yes, pwede. Pero yung mag-isa mo siyang gagawin at walang ibang taong tutulong sa'yo para sa marketing, walang ibang taong tutulong sa'yo para sa paghahandle ng company mo at pagpapalawak ng reach ng company mo, mahirap yun. So I started with zero expectations. Isa lang ang nakita ko dito nung nag-start ako, yung end point, yung mapupuntahan ko kasi dito it's really clear. Gaya nga ng sabi kanina ni Coach Marnie, madali lang siya talagang gawin. And yes, sobrang daling gawin dito, ang dami kagad nag-start kasi nakita nila nabuhay ulit yung mga pangarap ng mga taong pagod na, yung pangarap ng mga taong hindi rin nila maiwan yung family nila kasi mas masarap na kumikita tayo ng malaki kasama yung family natin. Kaya naman, nung first week pa lang po natin, in just 4 days, kumita po tayo ng 215 800. And then the second week, naglabas po ulit tayo ng check na nasa 317, 212. So, nung time po na yan, sabi ko, grabe, kung sa previous company ko, hindi po ako inabot ng ng weeks lang. Nangyari po ito sa akin, mga na ako sa previous company ko, yung mga 6 months. Pero dito po, umabot po ako ng more than 1 million in just 1 month. So ito po yung nangyari sa akin and I'm really, really grateful. Unang-una sa company, kasi for me, this is really a big blessing. The people behind this is really a blessing for all of us. And imagine, they were already blessed with the with this idea para mas makatulong sa mga tao. At yung thought na yon talagang binless, kaya naman tayong lahat is talagang sobrang namamayagpag talaga dito sa Ascendra International. And given the fact na sobrang dali lang siyang gawin, sobrang easy lang siyang gawin, kaya ito po yung mga nangyari pa po sa akin. So, last 2 weeks ago, nag-shopping din po kami ang kasama yung mga um, business partners ko dito na nakapag-hit din ng lifestyle reward. And imagine, um, ang nakuha ko pong reward noon is shopping. And yung 20,000 kailangan uubusin mo kaagad. I mean, kailangan mo ubusin kasi kailangan ibalik ulit namin yung may isasubmit pa kami, no? But nung time na hawak-hawak ko na, kahit sabihin natin na madali lang naman siyang ubusin, pero yung feeling na talagang intended siya sa'yo, kasi pinaghirapan mo siya, pinagpaguran mo, and ayan na yung reward sa'yo. So, kaya naman ang hinit ko rin nun is shopping kasi nahit ko rin po yung Beijing. So sabi ko, makakapag-shopping na ako ng mga gamit para sa Beijing. And itong Beijing namin ngayong Friday na. So excited na rin ako kasi sa sobrang tagal ng panahon, ngayon lang din ulit ako makakapag-travel na walang anak. So, sobrang excited ako kasi bukod po doon is makakasama rin po natin ng iba't ibang mga mentors na ginagawa rin ang business. So, hindi lang po ito more on trabaho-trabaho. Ang daming reward na naghihintay once naging part ka ng Ascendra International. And syempre naman,
Dito ko rin po napatunayan na once sinipagan po natin, talagang meron pong resulta. Kaya naman nung July, nung pag-start po natin, hindi pa po nag start din ang enrollment ng aking anak. So nakatodo po tayo and nahit po rin natin ang top 1. So ang daming nangyayari, hindi lang po sa akin, kundi po sa life po ng mga tao, ng mga business partners po natin dito sa Ascendra International. Na for me, alam ko kung nandito ka ngayon, ngayong gabi, hindi ko nga alam kung gabi din dyan sa lugar mo ngayon kasi maraming mga nasa international din na balita ko nandito ngayon sa loob ng Zoom event namin. So alam nyo po, lahat tayo, we deserve to have a great life. And for me, lahat tayo masipag. Lahat tayo talagang nagtsatsaga and lahat tayo naghahanap ng magandang opportunity. For me, this year, 2025, this is the best year na simulan mo kaagad ang business mo with Ascendra International dahil kung maiintindihan mo lang yung compensation plan na naghihintay dito para sa'yo, diyan mo makikita na sobrang dali mo lang siyang gawin. Na kung meron ka namang pinaghirapan na money, hard-earned money, eh hindi mo alam kung anong gagawin mo dyan. Imbis na matulog yan dyan sa bank at mabawasan pa, ilagay mo dito. Kasi dito, pag inilagay mo, habang inaaral mo yung business mo, lumalaki yung value. Dahil meron pong automatic na nadadagdagan po ang value ng right or left sales group mo dito sa Ascendra International. And hindi lang po yun. Kung ikaw po yung tipong tao na alam mong by 3 years from now, by 5 years from now, magre-retire ka na, kailangan mo nang ihanda yung sarili mo. Dahil kailan mo pa ihahanda ang sarili mo? Ang mindset kasi natin, lalo na tayo mga Filipinos tayo, no? Even ako, before I have this mindset na after 60, kailangan decide na ako kung ano yung business na gagawin ko na talagang kaya kong ipamana sa mga anak ko at mga apo. So bakit pa ako maghihintay ng 60? Kung meron naman palang ganitong digital business na sa online mo lang gagawin at kaya mong trabahuin kasama ang mga pamilya mo. So, if I were you, you just look kung anong meron dito sa loob at magtanong ka rin sa mga tao na nandito sa loob. Kasi kung magtatanong ka rin sa nasa labas na hindi alam kung ano talagang meron dito at kung paano to gumagawa, well, good news for you. Hindi ka nila sasabihan kung anong maganda dito. Dahil hindi naman sila aware kung anong meron dito. Kaya once you decide, I want you to remember this. This is actually one of my promotions in online. So meron po akong page sa TikTok, sa YouTube, and sa Facebook na Ascend with Me. And one thing that I share to my team is to always ascend with a mindset na dapat nagagard natin yung mga thoughts natin. Kasi yung success, it normally begins with your mindset. If you believe that everything is possible, then mangyayari siya. Kasi once you believe, you are already 100% there eh. 'Di ba? Pag nauna na yung utak mo, nakita mo na pwedeng ikabago yan ng buhay mo, totodo ka. 'Di ba? So, i-guide mo yung mindset na meron ka. Kung ngayon, ikaw yung natuto, nagkaroon ka ng information ngayon dito sa event natin, i-guard mo yung thoughts mo. And of course, you have to take action. Kasi no matter how big your dream is, kung hindi mo siya aaksyonan, no? Kung hindi mo siya aaralin, wala ring mangyayari. So you have to take action. And last is to be excellent in what you are doing. You have to show up every day hanggang sa maging magaling ka, hanggang sa lumabas yung best version mo. Kasi lahat naman kami na nandito ngayon, ako, si Coach Marnie, yung ating host kanina, and of course yung susunod na speaker natin mamaya, hindi naman kami nag-start dito na sobrang galing. In fact, dati nga nung unang talk ko pa lang, ay grabe din yung experience ko. Pero alam mo, the more that you show up, and the more that you show up for your dreams, hindi lang yung buhay mo yung magbabago, kundi yung buhay ng family mo na naghihintay, araw-araw pag
yung family mo na naghihintay sa Pilipinas. So, 5. Marami dyan sa labas, yes. 200,000, minsan mataas pa siya, minsan 50K. Marami dyan sa labas na pwedeng gawin. I admit that, and that is correct. But for me, walang iba dito lang sa Ascendra International. And for me, po nagtatapos ang aking story today. And I hope na na-inspire ko po kayong lahat. And thank you so much for having me. Back to Napaka-inspiring and napakagandang sharing and ang daming wisdom and lessons na nakuha from our speaker. Thank you so much, Miss May. Grabe, guys. Yung pinakitang journey ni Miss May, di ba, nakaka-inspire. And lalo na sa mga nandito na mga negosyante. So, sure na sure nakaka-relate sa mga binagsak na mindset ni Miss May. Thank you so much. And of course, we have more in store for you as shared by Miss May. Meron pa pong panghuling speaker na I am so excited din na ipakilala kasi again, this person is an OFW. Shoutout sa mga OFW dyan. Kaway-kaway naman, nakikita ko yung mga naka-open cam. Meron pa mga naka-open cam na OFW dyan. Ayun, nakikita ko si Miss Rumi Lin, ayun, shout out, ayun, kumakaway, hello, hello. Sa mga OFW dyan, makinig po kayo, tumutok kayo, kasi itong taong to, grabe din po ang experience sa ganitong opportunity. And dito po talaga din na-transform yung buhay. From a OFW ngayon po, grabe, a car achiever, travels qualifier, multiple check achiever, and ngayon makakasama na rin sa international travels ng company. And hindi ko na sasabihin pa, hindi ko na patatagalin pa, siya na lang po yung magkwento kung anong nangyari sa kanya. Let us all welcome and give millions of virtual clap to Miss Jerlyn et al. Ayan, hello po sa lahat ng mga nandito ngayon. Hello Ascenders, hello sa lahat. Lalo na sa mga partner natin abroad na alam ko na yung iba may ginagawa, yung iba busy. So, syempre clear ba ako? Klaro naman po yung boses ko. Ayan, sabi ni Romilin, okay daw, goods daw, thumbs up daw. So ngayon, sa mga nandito ngayon, kung ano yung profession mo sa buhay, kung saan ka man ngayon, good evening man sa'yo or umaga man. So kaway-kaway sa mga Bisaya dyan. So Bisaya. tapos na ako, pero Oh, may nakasalita. May nakasalita. Okay, so ngayon, so syempre, grabe from the start na alam ko is na-inspired na kayo kay Mentor Marnie, lalo na yung sa pangalawa, kahit ako nai-inspired ako doon, grabe, sobrang nakaka-inspired yung nangyari. Kaya ngayon siguro nagulat kayo. Ay, bakit hindi si Mentor Don? So, syempre, so tayo ngayon yung sub muna ni Mentor Don kasi may importante lang kasi I think sa 7 is pupunta na po sila ng China. Kasama po si Mentor May Halos Host. Grabe na magcha-China sila at syempre kami naman ang susunod din, ilang weeks lang naman. Okay? So, para magkaroon po kayo ng idea sa akin kung ano yung nangyari din sa akin dito. So, ito po. So, habang nagsisimula po ako na ayusin yung slide ko, pa-comment na lang ako na I am ready. Ibig sabihin, ready na kayong lahat na makinig sa akin. Okay? So, I'm Jerlyn Itaw. So nagsimula ako sa ganitong industry. I think mag 8 years na po ako. Ito na po yung ginagawa ko. So nag-start ako nung nag-for good ako is last 2018. Okay? Last 2018 ako nakapag-for good. So ibig sabihin, 4 years akong naging OFW, okay? So, ito yon. So, 4 years din ako naging OFW sa Saudi. So, tulad din. So, kaway-kaway sa mga OFW din natin na partner na grabe yung laban, lumalaban, na gustong makauwi for good. At syempre, meron din tayong mga partner dito na mga residente sa ibang bansa, doon na nakatira sa ibang bansa, pero ginagawa pa rin nila yung Ascendra International kasi kahit ako, sobrang ganda ng Ascendra. 'Di ba? So yun yung pinaka mas mahalaga ngayon na dito na tayo napunta sa magandang company na alam natin na sigurado na clear yung future natin. Okay? So 4 years din ako naging OFW. Bakit ako nag-abroad? Dahil siyempre, alam nyo na, sa Pinas, maliit yung sahod. So ibig sabihin, hindi sapat. So kaway-kaway sa mga nag-abroad dahil nag-abroad kasi hindi sapat yung sahod.
hindi sapat yung ano, hindi sapat yung kinikita. So nag-decide ako nag-abroad. Sabi ko pa nga dati, ayaw kong mag-abroad dahil gagawin daw tinapa pag mag-abroad, isulod sa lata. Sabi ko, sabi ng iba, sabi ko hindi pwede. Kailangan kong kumita ng pera niya. Alam mo man mga Bisaya, di ba? Kailangan kumita talaga ng pera. Kaalam kong maraming makaka-relate. At kahit hindi ka naman OFW, kung ano yung ginagawa mo ngayon na hard work, grabe yung sipag mo, tatay ka man, nanay ka man, single mom ka man, pero gagawin natin lahat para sa pamilya, tama? Kaya yun yung time, nag-decide ako nag-abroad. Hanggang yung time na yun, sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng matatakot ako. Grabe yung tawa ni Jubilin, no? Anong tawag doon? Hindi pwedeng matatakot ako. Sabi ko, pag mag-stay ako dito, kung hindi ako susubok, walang mangyayari. Kaya kasi, ang akala ko dati, sinong makaka-relate? Na yung mag-abroad ka, nakalista na yung bahay mo, yung motor, dapat makabili ako ng motor. So, ang daming pangarap na nabuo nung umalis ako. Ang daming pangarap, bibilhan kita ng ganito, ganito, ganito. Nung pagdating ko sa abroad, Diyos ko, yes, lumaki yung sahod, pero mas lumaki yung gastos. May nakarelate daw, may nakarelate daw. So, yun yung time. So, kahit hindi ka naman OFW, alam ko namang makakarelate ka din kasi sa sitwasyon mo ngayon, kung andito ka lang sa Pinas, nasakto-sakto lang din. Diyos ko, ang ulo mo, malibog yung ulo, day. Malibog, malito ka talaga dahil sa pag-budget. Okay? So, nung time, hanggang 1 to 3 years, may nag-share sa akin ng ganitong opportunity, ganitong industry. Pero, Bisaya dai, to see is to believe. Ayoko niyan, scam niyan, ayoko niyan. So, wala akong alam dyan. Kasi bakit? Ang alam ko lang naman, high school graduate, isipin mo, sinong makakarelate sa akin na tamad mag-aral? Ayaw mag-school. Sigig school, sigig sulat, Diyos ko, o di ba? Bakit? Sabi ko, bakit pag nag-aaral ako, hindi mo pumapasok yung lesson sa akin? Sabi ko, hindi na lang tayo mag-aaral, oy. So, yan yung time na, yan yung sabi ko sa sarili ko, kahit nung bago, yung sinabi na nanay ko na, di ba sabi ni Apmayni, si Apmayni, teacher. Ako naman, nung mag-college na, hindi na ako nag-aral. Bakit? Sabi ko, gusto ko nang kumita ng pera eh. Mukhang pera eh, di ba? Mukhang pera. So yun yung time na hanggang nag-abroad. So yun yung time na 3 years. 3 years ko pinalampas yung ganitong opportunity. Kaya kung ikaw, ngayon, na nandito ka, nakilala mo yung sabi nga ni Mentor Marnie is anghel, angel ng buhay mo, na nakilala mo, nag-decide ka agad, congratulations, bakit hindi mo siya pinatagal? So nung time, nasa 3 years ako nung time na yun, wala talaga naipon, doon ako nag-decide, hindi pwede to. Kailangan kong kumita ng pera, kailangan kong may dagdag na income, kasi ubos talaga yung sahod, kahit 1 real, ipapadala mo pa. Yung wala nang matitira talaga sa'yo. Kaya nung time na yon, nakilala ko yung ganitong industry hanggang nakauwi ako nung time na yon. Kaya sobrang grateful din, thankful sa past. Kasi bakit? Sobrang ganda din nangyayari na result sa I think 7 years ako doon. So, syempre, dito na ngayon, nung time na nag-Ascendra, bakit ako sumabay sa Ascendra? Bakit ako sumama sa Ascendra? Kasi alam ko, sabi ko nga sa sarili ko, ito na yung last hurry ko. Ito yung last na industry na sasamahan ko. Kaya ngayon, sobrang grateful kasi sa mga may-ari, sa mga founders, Mentor si Sir Joseph Lim, Sir Georgian, si Sir Miko, yung si Ma'am Eugene. So yun yung pinakamaganda kasi yung company, yung mga may-ari na may puso, ikaw na may puso ka din naman, di ba? Pero yung company na gustong tulungan bawat isa. Okay, after 3 months ng company, so ito po yung nangyari sa akin. Okay, so ito po yun, nakailang check-in na po ako. Nung nag-check-in, I think, at tapos, ngayong Friday, grabe, mag-check-in na naman po tayo ng 6 digit. O, di ba? Yung parang, yung dating OFW na 7,000 lang ang sinasahod, almost 18,000 lang ang sinasahod, pero dito sa Ascendra, nagsi-6 digit per month. So, kung nagawa ko, at nandito ka ngayon, walang hindi mo kayang magawa. Bakit? Ikaw mismo, tanungin mo yung sarili mo kung ano yung sitwasyon na meron ka ngayon na grabe mo nilaban. Kahit yung luha at sipon nagsama na, basta kailangan mo talagang lumaban kasi para sa pamilya, tama? Kaya yun yung time na ang sarap kasi, ito yung sabi ko nga, kaya sumabay ako sa Ascendra at nag-decide ako, kasi gusto ko mag-level up. Gusto kong mas mag-level up, may gusto pa akong patunayan sa sarili ko. Pero yung Ascendra, sa 3 months, ngayon mag-almost 4 months, mag-4 months na po yung Ascendra,
sa 3 months, sobrang ganda ng result na binigay. Kaya sobrang nakaka-excite pa sa pwedeng mangyari kasi wala eh. Isipin mo, lahat naman siguro nandito is may pangarap. Dreamer ka din tulad ko eh. Lahat gagawin mo para sa pamilya mo eh. Pero, lalo na yung dito na sobrang tagal sa abroad, na ilang taon na sa abroad, na hindi pa rin nakaipon, nakapag-save, lalo na ngayon sa Pasko. Oh, 'di ba? Kung nanay ka, kung tatay ka, may anak ka, 'di ba masarap pag once na mag-Noche Buena kasama yung anak mo. 'Di ba sabi ni Mentor May kanina, si Mentor May from the start na maliit yung bata niya hanggang ngayon, lumaki na yung anak niya na sobrang kulit na gagabayan niya talaga kasi hindi siya nakapag-try ng pag-abroad. So ang makaka-relate lang is yung nasa abroad din talaga ngayon. Kaya masarap makasama pag yung anak mo talaga. Oo naman. So naman makakasama mo naman talaga kasi yun din ang pinangarap ko dati. Bakit ko kasi ito pinorsige? Dumating kasi nung time na yon na pumunta ako ng ibang bansa na nawalan ako ng magulang. Okay, nawalan ako ng magulang, hindi ako nakauwi hindi ako nakauwi, wala akong pera. So ibig sabihin, nawala yung magulang ko, nawala yung nanay ko, na hindi ko man lang nakita sa isang idlap lang, nawala na. Yung hindi mo nasubaybayan, kaya sabi ko nung time na yon, hindi pwede to, hindi pwedeng magstay lang ako sa ganito as OFW. Hindi pwede yung may ganun, alam ko may nakarelate or makaka-relate ka man. Kaya sabi ko, seryosohin ko to. Kaya kung ikaw, kung seryosohin mo din tong Ascendra, alam ko magandang buhay ang darating. Alisin mo yung reklamo sa buhay, alisin mo yung busy ka, alisin mo yung hindi mo magawa. Bakit hindi mo magawa? Inagagawa mo ngang magstay at grabe yung hard work sa ginagawa mo ngayon. Tama. Kaya lahat talaga, yan yung pinaka mas importante. So ngayon, ito yon. So ito yung pinaka mas mahalaga kasi ngayon, exciting kasi konting-konti na lang, mahik na natin yung papunta na tayo sa milyon. Oh, grabe. Milyon na napag-uusapan natin dito. Milyon na. So, yan yung pinaka mas mahalaga na nagsimula din ako sa walang alam. Nagsimula ako sa walang idea. Tulad mo din. Baguhan ako eh. Wala akong alam. Ang hirap naman nito. Ang ganito, ganyan. Sa una lang naman yan mahirap. Pero pag ilalagay mo sa utak na madali lang, madali lang. Bakit marami na hindi pa rin hindi pa rin makakaano talaga kasi bakit andun sa utak nila yung mahirap. Ikaw, kung gusto mong seryosohin si Ascendra, alisin mo yung hirap. Yung kahit pagod ka na pero positive ka pa rin, turbo na turbo ka pa rin. Yung parang kahit may problema sa Pinas, hala, kahit may flood control problema, turbo ka pa rin. Wala tayong pakialam doon. Ganun talaga. Yan yung pinaka mas importante. Sabi ko nga, ikaw mismo, magpapamotivate sa sarili mo kung anong sitwasyon mo ngayon. Okay? Okay? So next tayo, syempre, grabe. Ito naman po yung pinaka mas importante. Akala ko kasi dati, Shanghai lumpia lang yung makain ko. So ngayon, Shanghai sa China na tayo. Sinong mahilig sa Shanghai na lumpia? Okay. 'Di ba? Yung dating OFW na akala mo magpunta ka lang ng ibang bansa para mag-abroad, lumpiang Shanghai. Akala ko kasi yung Shanghai kinakain ibang bansa pa rin. Tawa din kayo. Kailangan nating mag-enjoy. Kasi alam ko naman na kahit umatin kayo ngayon, marami kayong iniisip, maraming sa utak mo. Pero andito na sa Ascendra, don't you worry, ang kapartner mo sa pag-asenso. Huwag kang papayag na hindi ka aasenso. Huwag kang papayag na hindi ka makasabay. Tama? So ngayon, siyempre, sobrang nakaka-excite kasi bakit? I think, ngayong 22. So, ilang weeks na lang. Makikita niyo na ako sa China, sa Shanghai. So, ibig sabihin, gabi na-excite ako. Bakit? Kasi, ang nakikita lang kasi natin dito sa Pinas is China phone. Oh, 'di ba? Yung mga China phone. Oh, bibili tayo doon siguro ang mga phone doon, mga mura lang kasi China mo na siya bilhin eh. So, na-excite ako sa lugar. Na-excite ako sa lugar na pupuntahan ko na sige, habang may lakas pa tayo, habang kaya pang gumalaw, is mag-enjoy tayo sa buhay. Kasi minsan kasi, lalo na sa makaka-relate sa akin, marami akong nakilala na
nag-i-enjoy naman sa buhay, pero hindi nila nag-i-enjoy na kasama yung family. Nag-i-enjoy na kumikita ng pera para sa pamilya at para sa anak. Tama? Kaya sabi nga nila, ito yung opportunity ngayon, si Ascendra, ito na yung binigay ni Lord para sa atin. Okay? So, syempre, excited kasi ang dami naming mag-China, ang dami naming mag-Shanghai, at I think malamig daw dun. So, ibig sabihin, kailangan natin ng maraming dala nito kasi malamig daw. So, di ba nakakatuwa lang? Kasi bakit? Nag-start lang siya sa desisyon. Nagsimula lang siya sa isang desisyon na yung hindi ka sigurado o sino makaka-relate. Yung nag-decide ka, tapos after mong nag-decide, after kang nag-decide, yung parang, tama ba yung ginawa ko? Tama ba yung desisyon na ginawa ko? Di ba? Minsan may question ka ng ganyan sa sarili mo. Kaya pag andito ka ngayon, nakikinig ka, walang hindi kaya. Lahat kakayanin natin kasi may pangarap tayo para sa pamilyas, para sa pagbabago. Sabi nga nila, kung wala kang gagawing bago, walang pagbabagong mangyayari. Okay. At syempre, last September, nakakatuwa kasi syempre, top 5 po tayo ng Ascendra International. So, sobrang excite lang kasi ngayon kasi iba na yung labanan ngayon eh. Nakaka-exciting labanan ngayon kasi ang lahat ng makakaano mo talaga is mga galing, sobrang galing. Sobrang galing kaya yung si Mentor May halos host, grabe taga halos same kami I think ng lugar. Bisaya din yun. Bisaya din yun si May. So nakaka-inspire din yung kasi yung una grabe yung sabog talaga, turbo talaga. Yan yung pinaka mas importante ngayon. Kaya kung nakinig ka man ngayon na alam ko na yung parang minsan kasi sa isip natin, lalo na kung ikaw empleyado, lalo na ikaw OFW o residente ka man o anong profession mo, estudyante ka man na bata ka pa man ngayon, mas lalong sipagan mo to, mas lalong galingan mo to kasi alam ko sobrang ganda ng pwedeng mangyayari talaga. 'Di ba? So ngayon sobrang nakakatuwa kasi marami pang mangyayari. Abangan nyo din po, syempre, yung first result ko dito sa Ascendra. Syempre, maglalabas tayo ng first brand new car dito. So, abangan na lang. So, yun yung nakakatuwa kasi kahit bago pa lang po, pero yung mga result, sobrang turbong-turbo talaga. 'Di ba? Kaya kung ikaw, wag kang papayag talagang hindi ka makasabay, wag kang papayag na hindi ka makasama dun sa grupo talaga or yung sa samahan talaga na wag kang magpaiwan. Kailangan magiging competitive ka sa sarili mo. Kahit busy ka ngayon, kahit yung parang yung sobrang dami mong trabaho, hindi mo na siya magagawa, i-priority mo siya. Okay? I think wala na yata akong ay tatalas. Okay. Bakit ko to ginawa? Bakit ko sineryoso? Okay? Bakit ko sineryoso? Nung nasa abroad ako, hanggang nakapag-for good ako, I think almost 8 years, almost 8 years na ko yatang ginagawa itong ganitong industry. So last na ko is Ascendra. So ito yun. Ikaw, tanungin kita, bakit ka nag-abroad? Bakit yung hard work mo ngayon na sobrang sipag? Siyempre, family. Yan lang naman eh. Yan lang naman yung halos lahat naman eh. Halos lahat naman talaga ng tao. Lahat gagawin para sa pamilya. Nanay ka, tatay ka, may anak ka. Lalo na ngayon sa may nag-aaral. May college. Grabe, di ba? So yun, ginawa ko yon kasi sabi ko, hindi ko na pwedeng maulit yung nangyari na nawalan ako ng pamilya na hindi ko nakita. At syempre, ang nanay ko, nag-iisa lang yun eh. Nanay mo, nag-iisa mo lang din. Tatay mo, nag-iisa lang din. So, doon ako humugot ng lakas na imbes magdrama ako, na imbes na problema ako, problemahin ko, after ng problema pa rin. Kaya hindi yun ito yung pinaka mas importante na decision na ginawa ko, na buti na lang. Comment mo nga dyan, buti na lang nag-Ascendra ako. I-comment mo nga, buti na lang nag-Ascendra ako. Yung hindi ka nagpaiwan, sumabay ka talaga. Okay, so i-comment mo nga. So alisin ko lang yung slide ko. So yun yung ginawa ko. Yun yung ginawa ko. Nabuti na lang sumabay ako at nag-decide ako. Kaya yun yung time na lahat gagawin natin para sa pamilya. Kaya yun yung time na ginawa ko na gusto ko na kumita ako, nakasama ko yung pamilya ko. Gusto ko na kung kumita ako, na hindi ko sila iiwan yung pumunta ng abroad. So yung pag-abroad, okay naman. Pero sabi na nila, once a lifetime lang tayo mabuhay sa mundo. Wala namang reservation.
Bakit? Inisip mo ba na may reservation sa buhay mo? Wala na. Kaya habang andito pa tayo sa mundo, i-enjoy natin na makasama at mag-spend yung time sa mga pamilya natin. Kasi minsan, yung iba nag-i-enjoy naman sa abroad. Yes, pero mas magandang mag-i-enjoy nakasama yung family mo. Tama? Kaya yun yung time talaga na ginawa ko. I-priority ko to. Kaya kung ikaw ngayon busy ka, na hindi mo pa ito masyado na priority, hindi mo pa masyado na seryoso, ito lang yung tips ko. Seryosuhin mo. Kasi pag once na seryosuhin mo itong Ascendra International, alam ko malayo yung mararating mo. Alisin yung reklamo, alisin yung rason na hindi mo magagawa. Bakit namin nagawa? Kasi bakit? Inalis namin yung hadlang sa pagiging successful namin. Kasi bakit? Ako din dati mareklamo ako, marason ako. Sabi ko, yung rason at dahilan, yan yung isa sa hadlang na maraming hindi kumita eh. Kasi andyan pa rin sa utak nila yung rason, busy, ang hirap, di ba? Kaya yung time, kasi dito hindi mo naman kailangan maging matalino eh. Ang kailangan mo na dito talaga, magiging masipag ka, maging matyaga ka. Kasi kung ikaw, ilang taon ka ngayon sa ibang bansa, na grabe yung tiyaga mo, mas dito, ito yung galingan at tiyagaan mo. Kasi bakit magandang buhay ang ibabalik sa iyo? Kasi bakit? Ngayon, sobrang sipag mo, sobrang tiyaga mo, grabe ka magpalakas sa boss mo. Saan ka nagtatrabaho? Siyempre, sa boss mo. Pero dito, pagsipagan mo, pagtiyagaan mo, saan ka nagtiyaga? Sa pangarap na gagawin mo. Tama? Okay, so, syempre, last message na lang sa inyo bago ako mag-end. Congratulations sa mga nandito ngayon. At syempre, alam ko naman, from the start, from Mentor Marnie, lalo na kay Mentor May, hanggang ngayon, alam kong sobrang na-inspired ka na. Alam ko na sobrang puno na yung puso mo. Alam mo kung lalo na sa mga OFW na gusto mo nang makauwi for good. Alam ko yun eh. Alam ko na gusto mo nang makasama yung anak mo. Ito na yung time. Seryosuhin mo si Ascendra. Galingan mo si Ascendra. Kung busy ka, yung phone na hawak mo ngayon, gawin mo yung parang, ay hindi ko to pwedeng kasi dapat andito yung business ko. Dito magbabago yung buhay ko. Tama? Kasi bakit? Yung halos nagkakaresulta ngayon, sineryoso lang naman eh. Kaya alam ko kung nagawa namin, kayang-kaya mo din. Kasi alam ko, tanungin mo yung sarili mo, bakit ko to seryosuhin si Ascendra? Bakit ko gagalingan si Ascendra? Kasi bakit? Family. Tama? Eh, yan yun din yung gagawin. Kaya, again, thank you so much sa mga nandito ngayon, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ito lang yun. Kung nagagawa namin, nagagawa ng lahat, 100% magagawa mo rin. Kasi bakit? Andito sa Ascendra International, ang kapartner mo sa pag-asenso.